Halika mga bata, may ikukwento ako sa inyo. Isang kwentong siguradong kapupulutan ninyo ng aral. Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin. Sa isang masayang baryo na napapaligiran ng malalagong puno at malinaw na sapa, may nakatirang isang lalaki na kilala sa buong lugar. Ang tawag sa kanya ng lahat ay Mang Pilyo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman siya masamang tao. Ang totoo niyan, mabait si Mang Pilyo. Naging palayaw lang niya ito dahil sa kanyang kakaibang hilig, ang manukso at mambiro sa kanyang mga kapitbahay. Araw-araw, may bagong kalokohan si Mang Pilyo. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman si Aling Nena, palihim na nilagyan ni Mang Pilyo ng sabon ang timba ng tubig nito. Gulat na gulat si Aling Nena nang bumula ang kanyang mga rosas. Tawa naman ng tawa si Mang Pilyo habang nakatago sa likod ng isang puno. Kinabukasan, ang biktima naman niya ay si Mang Tasyo, ang karpintero. Habang abala si Mang Tasyo sa paglalagari, kinuha ni Mang Pilyo ang kanyang salamin at pinalitan ito ng isang salamin na may nakaguhit na bigote. Nang isuot ito ni Mang Tasyo, nagtawa na ng lahat ng nakakita. "Naku, Mang Pilyo! Ikaw na naman!" sigaw ni Mang Tasyo, pero hindi rin niya napigilang matawa. Minsan, nagtago naman siya sa ilalim ng tulay at ginaya ang tunog ng isang kambing habang dumadaan ng mga bata galing eskwela. Takbo naman ang mga bata sa pag-aakalang may kambing na hahabol sa kanila. Maya-maya lang, lalabas si Mang Pilyo na humahalakhak. Kahit na nakakainis minsan ang kanyang mga biro, hindi naman talaga nagagalit ang mga taga-baryo. Alam kasi nilang iyon lang ang paraan ni Mang Pilyo para magpasaya at magbigay ng ngiti sa kanilang mga labi. Parang siya ang nagbibigay kulay sa kanilang simpleng pamumuhay. Ang kanyang mga biro ay naging parte na ng kanilang araw-araw na routine. Isang araw, isang malakas na bagyo ang dumating sa kanilang baryo. Umulan ng walang tigil sa loob ng 3 araw. Tumaas ang tubig sa sapa at nagsimulang bumaha sa buong lugar. Natakot ang lahat. Ang kanilang mga bahay ay unti-unting pinasok ng tubig. Ang mga alagang hayop ay nagsimulang magwala. Ang dating masayang baryo ay nabalot ng pangamba at takot. Habang ang lahat ay abala sa pagligtas ng kani-kanilang gamit at pamilya, napansin nilang wala si Mang Pilyo. Walang maririnig na tawa, walang makikitang kalokohan. "Nasaan na kaya si Mang Pilyo?" tanong ng isa. "Baka napahamak na siya," sabi naman ng isa pa. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bata ang umiiyak sa may bintana ng kanilang bahay. "Ang pusa ko, si Muning, naiwan sa bubong," sigaw niya. Dahil sa malakas na agos ng baha, walang sino man ang nanghas na lumabas para tulungan ng bata. Ngunit mula sa kung saan, lumitaw ang isang lumang balsa. At sino ang sakay nito? Walang iba, kundi si Mang Pilyo. Hindi siya nagbibiro ngayon. Seryoso ang kanyang mukha. Maingat niyang isinagwan ang balsa palapit sa bahay ng bata. "Huwag kang magalala, Ining. Kukunin natin si Muning," sabi niya sa bata. Maingat niyang inakyat ang bubong at dahan-dahang kinuha ang nanginginig na pusa. Ligtas niyang naibama si Muning at ibinigay sa tuwang-tuwang bata. "Salamat po, Mang Pilyo," sabi ng bata habang yakap-yakap ang kanyang alaga. Pero hindi doon natapos ang kabayanihan ni Mang Pilyo. Ginamit niya ang kanyang balsa para libutin ang buong baryo. Tinulungan niya ang mga pamilyang natrap sa kanilang mga bahay. Nagdala siya ng pagkain at tubig sa mga hindi makalabas. Inilikas niya ang mga matatanda at bata sa pinakaligtas na lugar, ang eskwelahan na nasa mataas na bahagi ng baryo. Mula sa pagiging mapagbiro, ipinakita ni Mang Pilyo ang kanyang tapang at kabutihang loob. Ang kanyang mga kamay na dating ginagamit sa kalokohan ay siya ngayong ginagamit para tumulong sa kapwa. Ang kanyang boses na dating puno ng halakhak ay siya ngayong nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob sa lahat. Nang humupa ang baha at sumikat muli ang araw, nagbago ang tingin ng lahat kay Mang Pilyo.
Hindi na lang siya ang pilyong kapitbahay nila. Siya na ngayon ang kanilang bayaning pilyo. Nagtipon-tipon ang mga taga-baryo para pasalamatan siya. May dala silang pagkain at mga regalo bilang tanda ng kanilang pasasalamat. Mang Pilyo, salamat sa iyo. Iniligtas mo kaming lahat, sabi ni Aling Nena. Oo nga, kung hindi dahil sa iyo, hindi namin alam ang gagawin namin, dagdag ni Mang Tasyo. Numiti si Mang Pilyo, isang ngiti na kakaiba sa dati niyang tawa. Isang ngiti na puno ng pagpapakumbaba. Walang anuman po, bilang magkakapitbahay, tungkulin nating magtulungan sa oras ng pangangailangan, sabi niya. Mula noon, hindi na sila tinawag na Mang Pilyo. Ang bago na nilang tawag sa kanya ay Bayaning Pilyo. Oo, paminsan-minsan ay nagbibiro pa rin siya, pero mas madalas na siyang nakikitang tumutulong sa kanyang mga kapitbahay. Nag-aayos ng sirang bakod, nagbubuhat ng mabibigat na gamit, o simpleng nakikipagkwentuhan lang para pagaanin ang loob ng may problema. Natutunan ni Mang Pilyo na ang tunay na kaligayahan ay hindi lang pala nakukuha sa pagbibiro at pagpapatawa. Mas masarap pala sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ano ang natutunan ninyo sa kwento ni Mang Pilyo, mga bata? Tandaan, ang pagtutulong sa kapwa ay isang katangiang dapat nating taglayin. Hindi mahalaga kung ano ang tingin natin sa ibang tao. Ang importante ay kung ano ang kaya nating gawin para sa ikabubuti ng lahat. At sa oras ng pangangailangan, doon lumalabas ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng luntiang bukirin at malilinaw na sapa, may isang batang babaeng nagngangalang Nena. Si Nena ay isang masiglang bata na may mga matang kumikinang sa tuwa at buhok na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit kung may isang bagay na hindi niya gusto, iyon ay ang pag-upo sa loob ng bahay para mag-aral. Para sa kanya, ang mundo sa labas ay isang malaking palaruan, puno ng mga pambihirang pakikipagsapalaran. Tuwing umaga, pagkatapos ng almusal, habang ang ibang mga bata ay abala sa pagbabasa ng kanilang mga libro, si Nena naman ay palihim na tatakas palabas ng kanilang bahay. Dala ang kanyang paboritong tirador at isang maliit na salagubang na nakatali sa sinulid, magsisimula na ang kanyang paglalakbay. Ang kanyang mga paa ay sanay na sa pag-akyat sa mga puno ng bayabas, pagtawid sa mga maliliit na ilog at paghabol sa mga makukulay na paru-paro. Nena, anak, halika na rito sa loob. Oras na para sa iyong pag-aaral. Malumanay na tawag ng kanyang nanay Rosa mula sa bintana. Ngunit si Nena, na tila may sariling mundo, ay magkukunwaring hindi ito narinig. Saglit lang po, Nay. May hinahabol lang po akong tutubi. Isisigaw niya pabalik habang patuloy sa pagtakbo sa malawak na parang. Para kay Nena, ang mga letra at numero sa libro ay walang buhay kumpara sa mga huni ng igon at amoy ng mga bulaklak. Bakit siya mag-aaksaya ng oras sa pagbilang kung maaari naman niyang bilangin ang mga bituin sa gabi? Bakit siya magbabasa ng mga kwento kung maaari naman siyang gumawa ng sarili niyang kwento sa labas? Isang hapon, habang nagpapahinga si Nena sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, may napansin siyang isang mahabang linya ng mga langgam sa lupa. Ang bawat isa sa kanila ay may buhat-buhat na malilihit na piraso ng pagkain, mas malaki pa kaysa sa kanilang mga katawan. Nagmamartsa sila ng may iisang direksyon, walang humihinto, walang naglalaro. Lahat sila ay seryoso sa kanilang ginagawa. Saan kaya sila pupunta? Bulong ni Nena sa kanyang sarili. Sinundan niya ang linya ng mga langgam hanggang sa marating niya ang isang maliit na punso. Doon, nakita niya kung paano nila inilalagay ang bawat butil ng pagkain sa loob ng kanilang tahanan. Nag-iipon sila, naghahanda para sa panahong darating, marahil para sa tag-ulan kung kailan mahirap nang maghanap ng makakain. Hindi kalayuan mula roon, may mga bulaklak na namumukadkad, at sa paligid ng mga ito, may mga bubuyog na abalang-abala sa paglipad mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa. Bzz, bzz,
ang kanilang maririnig na ugong. Sila ay kumukuha ng nektar, ang tamis na likido mula sa mga bulaklak para gawing pulot-pukyutan. Ang pulot na iyon ang magiging pagkain nila at ng kanilang reyna. Sila rin ay nagtatrabaho, hindi para ngayon lang, kundi para sa buong kolonya at para sa mga susunod na araw. Napaupo si Nena. Tinitigan niya ang mga lamgam at mga bubuyog. Walang nagsabi sa kanila na magtrabaho, ngunit ginagawa nila ito ng kusa. Sila ay maliliit na nilalang, ngunit naiintindihan nila ang kahalagahan ng paghahanda. Biglang pumasok sa isip ni Nena ang mga sinasabi ng kanyang nanay Rosa. Anak, ang pag-aaral ay parang pag-iipon ng kayamanan. Hindi mo man ito magamit ngayon, pero darating ang araw, ito ang magiging sandata mo sa buhay. Noon, hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin nito. Pero ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga langgam at mga bubuyog, unti-unti niya itong nauunawaan. Ang mga langgam ay nag-iipon ng pagkain, ang mga bubuyog ay gumagawa ng pulot. At siya, ano ang kanyang iniipon? Ang pag-aaral, ang pagbabasa, ang pagsusulat, iyon pala ang kanyang paraan para sa paghahanda sa hinaharap. Dahan-dahang tumayo si Nena at naglakad pa uwi. Hindi na siya tumakbo. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabagal na, puno ng malalim na pag-iisip. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kanyang nanay Rosa na nag-aayos ng kanilang mga libro sa isang maliit na estante. "Nay," mahinang sabi ni Nena. Napalingon si Nanay Rosa. Nagulat na makita si Nena sa loob ng bahay ng ganoong oras. "Oh, Nena, anak, bakit ka nandito? Akala ko ba'y naglalaro ka pa?" Lumapit si Nena sa kanyang nanay. "Nay, nakita ko po ang mga langgam at mga bubuyog. Nagtatrabaho po silang mabuti. Naghahanda po sila." Ngumiti si Nanay Rosa at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. "Oo anak, ganyan talaga sila. Masisipag sila. Nay, gusto ko na rin pong maghanda." Sabi ni Nena na may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. "Gusto ko na pong matutong magbasa at magsulat. Tulad po ng mga langgam na nag-iipon ng pagkain, gusto ko rin pong mag-ipon ng kaalaman." Halos maiyak sa tuwa si Nanay Rosa. Yinakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Iyon ang araw na pinakahinihintay niya. Hindi niya pinilit si Nena. Hinayaan niya itong matuklasan ang kahalagahan ng pag-aaral sa sarili niyang paraan. Kinagabihan, halip na tumingala sa bituin mula sa bintana, magkatabi sina Nena at Nanay Rosa sa ilalim ng liwanag ng lampara. Dahan-dahang binuksan ni Nanay Rosa isang libro na may makukulay na larawan. "Ito ang letrang A," sabi ni Nanay Rosa. Itinuturo ang malaking letra sa pahina. A para sa aso, araw at ahas. Ginaya ni Nena ang hugis ng letra sa hangin gamit ang kanyang daliri. A, bulong niya. Sa simula, nahirapan si Nena. Ang mga letra ay tila mga langgam na nagkakagulo sa papel. Ang mga numero ay parang mga sanga ng puno na hindi niya alam kung paanong susundan. May mga pagkakataon na gusto na niyang sumuko at bumalik na lang sa paglalaro sa labas. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ito, naaalala niya ang mga masisipag na langgam at bubuyog, naaalala niya ang kanilang tiyaga. "Huwag kang mag-alala anak, ang pagkatoto ay parang akyat sa puno. Sa umpisa, mahirap abutin ng unang sanga, pero kapag nakaakyat ka na, mas madali nang marating ang tuktok." Kaya nagpatuloy si Nena. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang mga gawain, uupo siya kasama ang kanyang ina. Tinuruan siya ni Nanay Rosa kung paanong hawakan ng tama ang lapis. Iginuhit nila ang letra sa buhanin, nagbilang sila gamit ang mga maliliit na bato. At unti-unti, ang mga letra na dating magugulo ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Ang mga numero ay nagsimulang magkaroon ng akausaran. Isang araw, binigyan ni Nanay Rosa si Nena ng isang bagong libro. "Subukan mong basahin ito anak," sabi ni Nanay. Kinuha ni Nena ang libro. Ang pamagat nito ay Ang Mahiyaing Alitaptap. Kinakabahan siya pero huminga siya ng malalim. Tinitigan niya ang unang salita. Dahan-dahang nilang pinagsama-sama ang tunog ng bawat letra. M-A-Y, may, E-S-A-N-G, isang, mahiyaing, alitaptap. Nang mabuo niya ang unang pangungusap, napasigaw siya sa tuwa.
Nay! Nay! Nabasa ko po! Nabasa ko po! Yinakap siya ni Nanay Rosa. Ang puso nito ay puno ng pagmamalaki. Magaling anak! Napakagaling mo! Mula noon, hindi na mapigilan si Nena. Ang pagbabasa ay naging isang bagong uri ng pakikipagsapalaran. Kada libro ay isang pinto patungo sa ibang mundo. Sa pamamagitan ng pagbabasa, nakarating siya sa mga malalayong kaharian, nakilala niya ang mga nagsasalitang hayop at natuklasan niya ang mga lihim ng kalawakan. Nalaman niya kung bakit nagkakaroon ng bahaghari pagkatapos ng ulan. Naintindihan niya kung paanong lumalaki ang mga halaman mula sa isang maliit na butil. Ang mundo ay lalo pang naging kamangha-mangha dahil ngayon, hindi na lang niya ito nakikita, naiintindihan na rin niya ito. Hindi na rin siya takot sa pagsusulat. Gamit ang lapis at papel, isinulat niya ang kanyang mga sariling kwento. Mga kwento tungkol sa pakikipagsapalaran ng isang matapang na langgam, tungkol sa isang bubuyog na nangangarap na makarating sa buwan, at tungkol sa isang batang babae na natutong mahalin ang pag-aaral. Pero hindi ibig sabihin nito na tinalikuran ni Nena ang paglalaro sa labas. Naglalaro pa rin siya. Umaakyat pa rin siya ng puno at humahabol ng paru-paro. Pero ngayon, iba na. Kapag nakakita siya ng isang kakaibang bulaklak, hindi na lang niya ito tinititigan. Tumatakbo siya pauwi para hanapin sa libro kung ano ang pangalan nito. Kapag narinig siya ng isang kakaibang huni ng ibon, sinusubukan niyang isulat ang tunog nito. Ang paglalaro at pag-aaral ay naging magkampi. Ang mundo sa labas ang kanyang laboratorio at ang mga libro ang kanyang mga gabay. Si Nena, ang batang dating walang ganang mag-aral, ay handang-handa na para harapin ang kanyang magandang kinabukasan. Salamat sa panunood ng aming kwento. May isang munting unggoy na nagngangalang Kiko. Si Kiko ay kilala sa buong kagubatan bilang pinakamalikot at pinakamakulit sa lahat ng unggoy. Mahilig siyang maglaro, umakyat sa mga puno, at higit sa lahat, kumain ng saging. Para kay Kiko, walang tatalo sa tamis at sarap ng hinog na saging. Isang araw, habang naglalaro si Kiko, naamoy niya ang isang napakabangong aroma. Sinundan niya ang amoy na iyon at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malaking taniman ng saging. Ang mga puno ay hitik na hitik sa bunga at ang mga saging ay kulay ginto sa sobrang hinog. Ito ay pag-aari ni Mang Tasyo, isang mabait na magsasaka na laging nag-aalaga sa kanyang pananim. Nagliwanag ang mga mata ni Kiko. "Wow! Ang daming saging!" bulong niya sa sarili. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang umakyat sa isa sa mga puno at nagsimulang pumitas ng saging. 1, 2, 3. Hindi na niya mabilang kung ilan ang kanyang kinuha. Pinuno niya ang kanyang mga bisig hanggang sa wala na siyang halos madala. Pagkatapos, dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kagubatan, iniwan ang taniman na may bakas ng kanyang ginawang pagnanakaw. Pagdating sa kanyang paboritong sanga, nagsimula siyang kumain. Napakasarap ng mga saging. Sa sobrang tuwa, hindi niya namalayan na naubos na niya ang kalahati ng kanyang nakuha. Ang natira ay itinago niya sa isang guwang sa puno para may makain siya sa mga susunod na araw. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Tasyo para bisitahin ang kanyang taniman. Napansin niya kaagad na maraming saging ang nawawala sa isa sa kanyang mga puno. May mga balat din ng saging na nakakalat sa lupa. "Naku po, may nagnakaw ng aking mga saging," malungkot na sabi ni Mang Tasyo. Pinaghihirapan niyang alagaan ng mga iyon. Nagpasya siyang magbantay kinagabihan para mahuli kung sino man ang kumukuha ng kanyang mga pananim. Samantala, sa kagubatan, ipinagmayabang ni Kiko sa kanyang mga kaibigang hayop ang kanyang mga saging. "Tignan ninyo, ang dami kong saging. Ako ang pinakamagaling na unggoy," sabi niya. Ngunit napansin ng kanyang kaibigang si Pido, ang matalinong kwago, na galing ang mga saging sa taniman ni Mang Tasyo. "Kiko,
Hindi ba't masama ang kumuha ng hindi sa iyo? Tanong ni Pido. Hayaan mo na, Pido. Marami naman siyang saging. Hindi niya mapapansin iyon. Sagot ni Kiko na walang pakialam. Gabi na at gutom na ulit si Kiko. Naubos na niya ang lahat ng saging na kanyang itinago. Kaya naman, bumalik siya sa taniman ni Mang Tasyo para kumuha ulit. Sa pagkakataong ito, mas marami pa siyang kinuha kaysa dati. Ngunit, hindi niya alam, nag-aabang na si Mang Tasyo sa di kalayuan. Nakita ni Mang Tasyo ang munting unggoy na abala sa pagpitas ng kanyang mga saging. Sa halip na magalit, naawa si Mang Tasyo kay Kiko. Mukhang gutom na gutom ang unggoy. Dahan-dahan siyang lumapit. Nagulat si Kiko nang makita niya ang magsasaka. Sa sobrang takot, nabitawan niya ang lahat ng saging at naghanda na siyang tumakbo. Huwag kang matakot, munting unggoy, mahinahong sabi ni Mang Tasyo. Nakikita kong gutom ka, pero sana huwag ka nang magnakaw. Kung hihingi ka lang sana, bibigyan ka naman. Nahiya si Kiko sa kanyang ginawa. Yumuko siya at hindi makatingin kay Mang Tasyo. Naintindihan niya na mali ang kanyang ginawa. Ang pagnanakaw ay hindi tama, gaano man karami ang ari-arian ng iba. Sa likod ng puno, lumabas si Pido na sinundan pala si Kiko. Kiko, ito na ang pagkakataon mong humingi ng tawad, sabi ni Pido. Tumanggo si Kiko. Lumapit siya kay Mang Tasyo at yumuko bilang tanda ng paghingi ng paumanhin. Ngumiti si Mang Tasyo at hinaplos ang ulo ni Kiko. Pinapatawad na kita, pero sa susunod, matuto kang humingi, sabi ng magsasaka. Bilang kapalit sa kanyang ginawa, nag-alok si Kiko na tulungan si Mang Tasyo sa taniman. Tinulungan niya itong magdilig ng mga halaman at magtanggal ng mga damo. Tuwang-tuwa si Mang Tasyo sa kanyang bagong katulong. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, binibigyan ni Mang Tasyo si Kiko ng isang piling ng saging bilang gantimpala. Naging mas masarap ang kain ni Kiko sa mga saging na ito dahil alam niyang pinaghirapan niya ang mga iyon. Naging matalik na magkaibigan si Mang Tasyo at si Kiko. Ikinuwento ni Kiko sa kanyang mga kaibigan sa gubat ang kanyang natutunan. Mas masarap pala ang pagkain kapag galing sa mabuting paraan at pinaghirapan, sabi niya. Simula noon, hindi na muling nagnakaw si Kiko. Naging isa siyang masipag, matulungin at tapat na unggoy. Ang dating malikot na Kiko ay naging halimbawa ng kabutihan sa buong kagubatan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang aral na mapupulot natin ay ang pagiging tapat at ang halaga ng paghingi ng pahintulutan. Ang pagkuha ng bagay na hindi sa atin ay mali, gaano man natin ito gusto. Laging mas mabuti ang humingi ng maayos dahil ang kabutihan ay sunusuklin din ng kabutihan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong pambata. Hanggang sa muli!